Mapagpalang araw mga kapatid. Alam niyo ba yung palabas na Dear Satan? So, meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng komento o nagbigay ng reaksyon dun sa palabas na Dear Satan. So, marami siyang nababasang mga negatibong komento na iba't ibang pananaw about po kay Satan. So, ang sabi nga po niya dito, mas marami pang kumakampi kay Satan kaysa po sa ating Panginoon. So, pakinggan po natin. Bakit kilala mo ba talaga si Satanas? Leche kayong mga pare, pastor, etc. Kayo ang mga Satanas na gumugulo sa mga paniniwala ng mga tao. Oy talaga, palabas lang yan, big deal na. Di mo nga alam ng buo yung Diyos na sinasamba mong immoral, tapos si Satan na mas mabuti pa sagad ng Biblia. So makikita po natin doon mga kapatid na grabe po yung komento na ating napakinggan. Mas mabuti pa daw si Satan kaysa sa ating Panginoon. Kung ating iisipin po na iba na po talaga yung mindset ng tao about po sa Diyos. Pakinggan po natin ulit mga kapatid. Ang mapangwasak at pumapas lang ng maraming buhay, pati mga inosenteng bata damay sa kasalanang wala si Satan. Si Satan ba gumawa gaya ng Noah? Si Satan ba may gawa ng mga sakuna, sakit at delubyo? Kung si Satan ang may gawa, bakit di siya kayang pigilan ng Diyos? Ang hina naman niya at walang kwenta pag ganun. So mga kapatid, nakita po natin na talagang kine-question niya po kung bakit nangyari yung pagbuno ng Diyos sa panahon ni Noah. So dahil nga po sa kasalanan ng tao, kaya nga po nilipon ng Diyos yung tao ng mga panahon na yun. Yung mga tao nito ay talagang sarado yung kaisipan nila patungkol po sa salita ng Diyos, kung ano po yung kalooban ng Diyos. Tuloy po natin. Sa pinost natin kahapon na video na Dear Satan na palabas. At hindi lang yan, napakadami pang mga ganyang klaseng comment. At nagiging baliktad na ngayon na nangyayari. Imbis na si Satanas ang salarin, ay siya na ang nagiging biktima ngayon. Nakita nyo na kung paano kumilos ang dyablo, kung paano nilang linlangin ang mga isip ng mga taong ito. Yan ang hirap sa ibang Pinoy. Sa sobrang daming pinaniniwalaan, ay nagugulo na ang isipan. At alam mo, dahil dyan sa mga maling paniniwala na yan, marami nang napahamak dyan, marami nang namatay dyan, marami nang nasirang buhay dyan. Lalo na dito sa ating bansa, napakaraming paniniwala, napakaraming sinasamba. Iba-ibang grupo, kanya-kanya ng tinatayuan, kanya-kanya ng paniniwala. Kaya lagi ko rin inuulit na hindi relihiyon ang makakapagligtas sa inyo, kundi ang Panginoong Jesucristo lang mismo. At hindi yan kung ano-anong paniniwala nyo. Dahil ang tanging gumugulo lang sa inyo ay ang dyablo. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dahil yan ang katotohanan, kaibigan, na ang tanging Panginoong Jesucristo lang ang daan patungo sa langit at wala nang iba. Hindi kung ano-ano yung pinaniniwalaan. Wala nang ibang daan. There's no other way, only through Jesus Christ. Kung meron pa kayong maririnig na iba-ibang klaseng daan patungo ng langit, sinisigurado ko kaibigan, hindi yan ang totoong daan. At mapapahamak ka lang dyan dahil ang totoong daan patungong langit ay ang Panginoong Jesucristo lamang. At kung ikaw ay naguguluhan sa dami ng paniniwala dito sa bansang Pilipinas, at sa daming grupo, ang daming simbahan, iba-iba ang paniniwala. Kung gusto mo ng katotohanan, sa Panginoong Jesucristo mo rin niya matatagpuan. At kung gusto mo ng totoong buhay, ay sa Panginoong Jesucristo mo rin niya matatagpuan. Kaya kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo, sigurado ang daan na patungo ng langit. Hindi ka rin maliligaw sa katotohanan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So ngayon ba po mga kapatid na sa dami nga po talaga ng sekta o mga reliyon dito po sa bansang Pilipinas, halos yung mga tao naguguluhan na. Pero napakalino sinabi po ni Pastor Kahil na walang iba pong daan ng kaligtasan hindi po yung ating Panginoong Jesucristo lamang. Siya po yung daan para po tayo ay makatawid doon po sa langit at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang panglalason ng kaaway sa isip po natin ng mga tao dito sa mundo ay napakatindi po talaga. Nilalason ng kaaway para yung kaisipan ng tao ay mapalitan po ng paghihimagsik
sa Diyos. At makikita po mas magiging mabuti pa yung ginagawa ng Diablo kaysa po dun sa ginagawa ng Diyos. So marami pong tao talaga na talagang kailangan ng kaligtasan at pagkaunawa po sa salita. Yun po mga kapatid, at naway po may natutunan tayo kahit paano dun po sa mensahe na ating napakinggan sa araw na ito. Maraming salamat po and God bless.